Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay muling makikinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero siyempre uunahin po natin muna yung manalangin para samahan tayo, gabayan at turuan tayo ng ating Diyos. So magsiyuko po tayong lahat. Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Lord, maraming salamat po muli dahil binigyan mo na naman kami ng isang pagkakataon sa aming buhay ang makapakinig na naman ng iyong salita ngayong umagang ito. Ikaw po ang may kagustuhan nito, Lord God. Kaya maraming salamat po sa maririnig namin ngayong umaga, sa matututunan na naman namin ngayon, Lord. Maraming salamat po. Lord, narito po kami upang humingi muli, Lord God, ng katalinuhan, karunungan, kaalaman, Lord, para lubusan namin maintindihan itong aming pag-aaralan ngayong umaga. Samahan mo po ulit kami, gabayan, Lord God, at gawing maayos yung aming pag-aaral na to, lalo na po ako. Turuan mo po ako, gabayan mo po ako, upang ang lahat ng aking sasabihin, Lord, ay galing lamang sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord, ulit sa pagkakataong ito. Kiniklaim din namin, Lord, na tagumpay po ang gawain ito. Salamat po, Lord, dahil naniniwala po ako, naniniwala kami na narito ka, kasama ka namin sa aming pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, O Diyos. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. At ito nga po, magsishare po ako ng Word of God ngayong umagang ito. Pero bago ako mag-start, unahin ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po itong notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking isi-share ngayong umagang ito ay dito po sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 10 po ang aking isi-share sa inyo. Napakaganda nito mga kapatid. Ang pamagat po nito dito po sa ang Biblia Pinoy version po ako magbabasa. Ang pamagat po, ito po ay patay pero binigyang buhay. Ulitin ko lang, patay pero binigyang buhay. Sabi po sa verse 1, dati parang mga patay na kayo sa harap ng Diyos kasi makasalanan kayo at di kayo sumusunod sa Kanya. Verse 2, nung time na yun, nung masamang diskarte ng mundo ang sinusunod nyo ang leader ng mga evil spirits. Siya ang nasusunod sa mundo ngayon at kontrolado niya rin ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Actually, ganito tayong lahat noon. Yung mga makasariling pagnanasa lang ang sinusunod natin. Ginagawa natin kung anong gustong gawin ng katawan at isip natin. Kaya sa natural nating pagkatao, pare-pareho lang tayong paparusahan ng matinding galit ng Diyos. Pero mayaman sa awa ang Diyos at mahal na mahal niya tayo. Kaya kahit patay tayo spiritually dahil sa mga kasalanan natin, binuhay niya tayo kasama ni Christ.
naligtas tayo dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos, mga kapatid. Verse 6, at dahil united tayo kay Christ Jesus, binuhay tayong kasama niya at sinama niya tayong mamuno sa langit. Ginawa niya to para pagdating ng panahon, maipakita niya ang sobrang kagandahang loob at pagmamahal niya sa atin sa tulong ni Christ Jesus. Verse 8, sobrang bait ng Diyos kaya naligtas niya kayo dahil sa faith nyo at hindi yun dahil sa sarili nyong effort. Regalo ito ng Diyos. Verse 9, hindi yun resulta ng mga ginawa nyo para walang maipagmalaki ang kahit sino. At verse 10, kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun. Ginawa niya tayong united kay Christ Jesus para gumawa ng mabuting bagay na hinanda na ng Diyos noon pa para gawin natin. Amen at salamat sa salita ng ating Diyos. Patay tayo, mga kapatid, dahil sa mga kasalanan ating ginagawa sa patuloy na mali, maruming pamumuhay natin. Sabi nga dito, sinusunod natin yung maling diskarte ng mundo dahil may evil spirit, mga kapatid. Sabi dito, yung time na yun, yung masamang diskarte ng mundo, sabi sa verse 2, ang sinusunod nyo. Ang leader ng mga evil spirit, siya ang nasusunod sa mundo ngayon at kontrolado niya rin ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos ay kontrolado nitong evil spirit na to. Sino ba to? Sino ba yung tinutukoy na evil spirit dito? Si Satanas. Diba yung mga paggawa natin ng hindi maganda? Diba yung mga karumal-dumal na gawain? Evil spirit ang nasa sa atin, ang sumasa atin, ang sinusunod natin, ang ginagawa natin. Kaya patay tayo sa paningin ng Diyos spiritually. Sabi nga dito, yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos, yan yung mga patay spiritually. At kung magpapatuloy tayo sa paggawa ng masama, sa kasalanan, patay tayo. Ang mahirap niyan, baka hindi na tayo mabuhay spiritually. Pero, sabi nga dito, pero mayaman sa awa ang Diyos, sabi sa verse 4. At mahal na mahal niya tayo. Kaya, sabi sa verse 5, kahit patay tayo spiritually dahil sa mga kasalanan natin, binuhay niya tayo kasama ni Christ. Naligtas tayo dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Hindi dahil may nagawa kang kabutihan, kaya ka naligtas. Hindi dahil nagbigay ka sa isang tao, maliligtas ka na. Hindi dahil nagsimba ka, maliligtas ka na. Hindi dahil nakinig ka ng Word of God, maliligtas ka na. Hindi dahil nag-share ako ng Word of God, ay maliligtas na ako. Ito'y dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil ito sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Di ba ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa atin? Para ano? Para mapatawad tayo. Para maligtas tayo. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Na noon pa ay gustong ibigay ng Diyos sa atin. Sabi pa rito, at dahil, sabi sa verse 5 nga, dahil united tayo kay Christ Jesus, binuhay tayong kasama niya. At sabi rito, sinama niya tayong mamuno sa langit. Yun ang gusto ng Diyos. Kasama tayo ng ating Panginoong Hesus at mamuno sa kalangitan. Verse 7, ginawa niya tayo para pagdating ng panahon, maipakita niya ang sobrang kagandahang loob at pagmamahal niya sa atin sa tulong ni Christ Jesus. Mapatawad sa ating mga kasalanan para pagdating ng panahon, maipakita ng Diyos. Diba? Mahal ko kayo. Sasabihin ng Diyos sa atin. Pag nagpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan, patuloy tayong sumunod sa salita ng ating Diyos. Di ba mahal ko kayo? Sabihin ng Diyos, kasi binigay ko ang aking anak para sa inyo, para maligtas kayo. Binigay ko ang salita ko sa inyo
para pagdating ng panahon, makasama kayo dito sa langit at maghari kayo. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos. Ganon kadakila ang ating Diyos. Lahat tayo inaantay ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Ayaw ng Diyos na may maiwan dito sa lupa. Gusto niya sama-sama sa langit para magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya at mamuhay ng maayos, masaya, yung wala ng kalungkutan, wala ng kagutuman, wala ng problema, wala ng suliranin. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Sabi sa verse 9, sabi sa verse 8, sobrang bait ng Diyos kaya niligtas niya kayo dahil sa faith nyo at hindi yun dahil sa sarili nyong effort, dahil yun sa ating pananampalataya, dahil nakinig tayo sa salita ng Diyos, dahil sumunod tayo, dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus na ating maging tagapagligtas. Hindi yung sa effort na ginawa natin, dahil sa pananampalataya na inilagay sa puso natin ng ating Diyos na dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya ikaw naligtas, kaya ako naligtas, kaya tayo naligtas, dahil yan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Verse 9, hindi yun resulta ng mga ginawa, sabing ganyan, nyo, para walang maipagmalaki ang kahit sino. Hindi yun resulta, kagaya nga ng sabi ko kanina. Hindi yun dahil naging mabuti ka sa kapwa mo. Hindi yun dahil tumulong ka. Hindi yun dahil nagsimba ka. Hindi yun dahil nakinig ka ng Word of God o nag-share ka ng Word of God. Hindi dahil doon. Dahil ayaw ng Diyos na mayroon tayong maipagmalaki. Dahil wala naman talaga tayong maipagmamalaki sa Diyos. Dahil ang Diyos ang mapagmahal. Siya ang unang nagmahal sa atin. Una niya tayong binigyan ng buhay. Una niyang ibinigay yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi tayo yung unang nagmahal, kundi ang Diyos ang mismo ang unang nagmahal sa bawat tao, sa inyo, sa akin, sa ating lahat. At verse 10, kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun. Ginawa niya tayong united kay Christ Jesus para gumawa ng mabuting bagay na hinanda na ng Diyos noong una para gawin natin. Yun talagang ginawa ng Diyos. Kaya tayo binigyang buhay para sumunod sa Kanya, para gumawa ng mabuti, para pakinggan yung Kanyang mga salita, ang mga tuntunin niya. Ginawa niya na yun. Pero may mga tao talaga na kahit nakapakinig na ng Word of God, wala. Hindi nagbago, hindi nakinig, hindi sumunod. Binaliwala ang salita ng Diyos. Tumalikod sa Diyos. Yung iba nga nagmalaki pa. Yung iba nga nagpatuloy pang magkasala. Dahil sa maling akala, sa maling paniniwala, nabuhay sila ng ganun. Pero dito tinuturuan talaga tayo ng Diyos na mabuhay tayo. Mabuhay sa salita ng ating Diyos. Panghawakan ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. Tanggapin ang Panginoong Hesus na ating maging tagapagligtas. Magpatuloy na gumawa ng mabuti, magmahal, magpatawad, magpakumbaba. Yan ang dapat nating gawin. Yan ang dapat nating sundin, yung salita ng ating Diyos. Dapat lagi nating ipapanalangin yung pananampalataya natin, dagdagan ng Diyos, dagdagan dahil napakaliit. Masasabi talaga natin na napakaliit pa ng ating pananampalataya sa Diyos. Kasi yung iba nga, yung pagsisimba nga, kinatatamaran pa. Yung pag-attend ng Bible study, ayaw, tinatamad, saka na lang, busy ako. Yan yung mga sagot, diba? Asan yung pananampalataya doon? Nagsisimba naman ako. Okay? Pagkatapos mo magsimba, ano na? Diba? Nakikinig naman ako ng Word of God. Pagkatapos ng ano na? Nagbabasa naman ako ng Bible. O pagkatapos ano na? Sinusunod mo ba? Sinasabuhay mo ba ito? Yan yung mga tanong. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. No? Nagbabasa ka nga. Pwede mo ipagmalaki yan sa tao. Pero sa Diyos hindi. Dahil anong ginawa mo pagkatapos mo magbasa? Sinabuhay mo ba?
Shiner mo ba ito o wala lang, masabi lang na nabasa ka? Nasa puso mo ba yung pananalangin araw-araw? O hindi ka araw-araw nakakapanalangin dahil busy ka, dahil pagod ka, dahil inaantok ka, dahil may gagawin ka, may pupuntahan ka. Yan ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Huwag tayong manatiling patay spiritual. Dahil alam nyo na ang mangyayari sa mga huling araw, sa Judgment Day, di ba? Kaya dito pa lang, ngayon pa lang, January pa lang, kapapasok pa lang ng January, tinuturuan tayo ng Diyos na binubuhay tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Mabuhay tayo, hindi tayo patay spiritually. Mabuhay tayo. Nakasama ang ating Panginoong Hesus. Makinig ng salita ng Diyos sa buhay ito. Magsimba, mag-share ng Word of God. Magmahal, magpatawad, magpakumbaba, tumulong. Yan ang mga dapat natin gawin. Unahin ng Diyos everyday. Pagkagising pa lang si Lord, manalangin ka agad, magbasa. Mag-share ng Word of God. At sundin yung kanyang mga sinasabi. Yan ang dapat natin gawin. At ang lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Diyos. Yan naman ang pangako niya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? All these things, sabi niya, ibibigay ko sa iyo. Basta unahin natin si Lord. At yan ang tinuturo ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. And I pray na talagang pinakinggan natin itong mabuti. Mamaya, pagkatapos nito, basahin nyo uli ang Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Balik-balikan, basa-basahin. Dahil yun ang salita ng Diyos. Yun ang sinasabi niya sa atin. Diba? So yan po yun. Huwag tayo maging patay habang buhay. Maging buhay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yung pananampalataya natin, lagi natin hingin na dagdagan ito ng Diyos. Para madagdagan yung ating kaalaman at karunungan na nanggagaling sa ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Kinausap tayo ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kapag magbabasa tayo ng Word of God, kapag makikinig tayo ng Word of God, kinakausap ka, kinakausap ako, kinakausap tayo ng Diyos. Yan po ang tatandaan natin. So, ulitin ko lang, salamat sa salita ng ating Diyos, salamat sa Diyos mismo, sa Kanyang kabutihan sa atin. Dahil gusto niyang matuto tayo, gusto niyang maligtas tayo, gusto niyang mapunta tayo sa Kanyang kaharian, doon sa langit. Nakapiling natin ang ating Panginoong Hesus. So tayo muli ay mananalangin, ipagpapasalamat natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan ngayong umaga. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagmahal, aming Diyos na mapagpala, mapagbiyaya. Maraming salamat po sa aming nabasa ngayong umagang ito, sa aming napakinggan at napag-aralan. Kinausap mo po kami, sinabihan mo kami na huwag manatiling patay spiritually, O God. Kaya Lord, narito po kami humihingi ng tulong, ng gabay at protection. Para po, Lord God, na hindi kami manatiling patay spiritually. Turuan mo po kami palagi, Lord. Oras-oras mo po kaming kausapin sa pamamagitan po ng iyong mga makapangyarihang salita. Help us, guide us, protect us, O God. Sampunang aming mga mahal sa buhay, aming mga kapatid sa pananampalataya. And I pray, Lord, lahat din ng tao makakilala sa iyo, magbalik loob sa iyo, upang, Lord God, malaman nila yung mga pangako mo, upang hindi rin sila manatiling patay spiritually. Lord, wag mo po kaming lahat pabayaan. Turuan mo po kami. Gumamit ka pa po ng maraming tao, Lord, para matuto kami, para maging maayos ang aming pamumuhay, ang aming spiritual life, Lord God, ay lumago. Help us, O God. Kaya nagpapasalamat kami, Lord God, may salita mo po kami naririnig araw-araw. May salita mo po kami nababasa araw-araw. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat po.
Salamat, binigay mo ang iyong anak para sa amin lahat. Para sa kaligtasan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Totoong mahal mo po kami, Lord. I pray malaman niya ng lahat ng tao sa mundo, Lord, na labis-labis ang iyong pagmamahal sa lahat ng tao. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat, nagtagumpay ang gawain ito, Lord God. Salamat dahil lahat ng nananalangin, Lord God, naniniwala ako na tutugunin mo po ang kanilang panalangin. Tutugunin mo po ang aming panalangin, Lord. Lahat ng aming pangangailangan, kung uunahin ka namin, ay pagkakaloob mo dahil yan po ang pangako mo sa amin. Kaya ngayon pa lang, Lord God, nagpapasalamat ako for all the blessing, guidance, and protection na ipagkakaloob mo po sa amin. Yung kaligtasan namin, yung kalakasan ng aming katawan, Lord God. Kalakasan spiritually, Lord God. Pagpapala, Lord God. Salamat po sa lahat yung pagkain na nagbibigay kalakasan namin inumin, Lord God. Salamat po sa lahat sa pagbigay mo ng kalakasan sa lahat ng may sakit at karamdaman. Pinagaling mo na po sila. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Salamat, magiging maayos ang bawat pamilya, bawat bansa, Lord God. Ang Pilipinas, lalong-lalo na ang Israel na yung pinili. Magiging maayos, masaya, payapa na, Lord God. Masagana at tagumpay ng kanilang buhay. At I pray lahat po ng bansa sa mundong ito makilala ka, magbalik loob po sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kabutihan, Lord. Salamat po. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi lang, Amen, Amen, and Amen. Amen, Amen. Salamat. Naniniwala ako napakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Napakinggan niya at tinugon niya na ito. Salamat po sa ating Diyos. Salamat din po sa inyo mga kapatid sa pakikinig nyo ng salita ng Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.